Morning. Yes, good morning po. Nandito po tayo ngayon sa ating organic rooftop gardening ni Manny Jun. Tayo po ay maghihiwa ng mga gulay at prutas na ating ilalagay sa ating mga halaman para mas lalong dumami at maging malulusog ang bunga. Kasi namumunga na sila, namumulaklak na. So, kailangan naman nila ng pagkain. So, kaya nagtatatad tayo ng mga gulay at prutas at ibabaon natin sa gilid ng kanyang puno upang sa ganun tuloy-tuloy ang kanyang pagbunga at pamumulaklak. No? At bibigyan tayo ng maraming bunga kapag ganito po ang inyong ginawa. Yung mga balat ng prutas, saging, yan. Tapos po yan. Katulad nito, hiwain muna natin to at ibabaon natin dito sa ating mga balde na may tanim na kamatis, sili. Ayan po ang ating tinam dito, lalo na yung cherry tomato. Napakarami po kumamunga yan kapag nilagyan ninyo ng ganito organic fertilizer. Ating i-decompose sa kanyang puno para lalong dumami ang kanyang bunga. So, ayan po. Kanina pa po ako naghihiwa. Ngayon ko lang po na yan, makita ko po sa inyo. Marami na po tayong nahiwa. No? Ayan. So, ilalagay natin, papalaman natin to. Ito po, yung ating nahiwa. Mga prutas, balat ng prutas, at gulay. Ayan. Ilalagay natin dito sa kanyang puno para dumami ang bunga. Yung bunga mas maganda. Yan po, papakita ko po sa inyo yung ating paglalagay. So, ito po yung ating puno ng kamatis. Ayan, kamatis po yan. No? Ayan. Ito pa po yung ating cherry tomato. Patuloy na namumulaklak at namumunga. So, para dumami ang kanyang bunga, lalagyan pa natin siya ng mga tinatad nating mga gulay at prutas. Yung ating siling labuyo, ayan. Katanim lamang po yan sa balde, no? Marami pa tayong itatanim sa balde. Ayun, mga siling labuyo po yun. So, ito ang ating cherry tomato. Ito, mga cherry tomato rin po ito. Ayan. Patuloy po yan ang mumunga. Para dumami lalo ang bunga at lumaki ang mga bunga niya, kailangan natin lagyan ng mga tinatad na gulay at prutas. Katulad din po ng ating ubas, ito. Kaya patuloy na namumunga. Ayan. Kasi nga, lagi natin inaalagaan. Binibigyan natin ng pagkain yung kanyang puno. No? So, ang pagkain niya, yung mga tinatad na prutas at gulay. So, ayan po yung ating mga ubas na patuloy na dumadami ang bunga. Ganun din yung ating kamatis. Lahat po ng aking tanim ay namumunga. Yung ating salad, ayun po. Green salad, pwede na pong i-harvest yan. Kasi ang pinandidilig natin dyan, fermented fruit juice, fermented fish juice, no? So, kaya malulusog po yung ating mga halaman kahit na nasa plastic bottle lang sila. Ayan. Yung ating ampalaya, yan po, namumunga na po, ang lalaki po ng bunga. Sunod-sunod po ang bunga niyan. Yan po, hanggang dulo po yan, may bunga. No? Nakapag-harvest na po tayo ng kahapon, ginulay na natin. Yan po, ang ating mga ampalaya, hanggang doon po yan, ayun, ang dami. Sa labas, ayun, no? Sunod-sunod po yan. Nagsisimula pa lang yan mamunga. No? Yan. Yan po yung ating mga halaman, yung ating melon, namumunga na rin. No? Dito naman tayo sa ating, yung ating, ganun din po yung ating patola. Sunod-sunod po ang bunga niyan. Ayun, no? Hanggang dulo rin po, ayun, no? Dulo na po yun, di ba? Kita nyo po yung bunga, ayan. Ayan, tuloy-tuloy po ang pamumunga. Ayun, meron pa doon, no?
Ito, ayan. Ayan, no, hanggang doon. Meron pa pong patola doon. Ayun, no. 10 puno lang po yan. Pumikot na po sa ating kubo. Ayan. So, ating ubas, ganun din. Paikot tayo ng bunga. Yung ampalaya, ayan. Ampalaya, sunod-sunod po ang bunga niyan. Ubas. Ampalaya, yun, hanggang sa labas po, oh. Yung patola, sa halo-halo na po sila. Ampalaya, patola. Ayun po ampalaya, ayan. Paikot na po yung ating kubo. At namin pong bunga, hitik sa bunga yung ating mga halaman dahil sa ating mga tinadtad na gulay at prutas na ating inilalagay-lagay sa puno. Every 15 days po, lalagyan po natin ng mga tinadtad na prutas at gulay ang ating punong halaman. No? Yung mga puno niya. Lalagyan po natin, yan po yung ubas. So, paikot po rin po ang bunga ng ubas. Ganun din po ang patola. Paikot po yan sila. Ayan. Yan na, oh. Mga 1 linggo na lang, malaking-malaki na po yan at pwede nang gulayin. Kasi ayaw pang gulayin, napakalit pa. Malaki po yan, nagiging jumbo po yan kasi nga sa ganda po ng ating pataba na organic fertilizer o mga dinicompose na gulay at prutas, no? So, ngayon, ito po yung ating fermented fruit juice at fermented fish juice. Ayun, fermented fish juice, ayan, ang ating ginawa. Yan po ay nahalo ko dito sa ating pandilig. Yan. Yan po, yan nalagyan po natin yan. Sa isang balde po, ay isang latang sardinas. Puro po kasi yan. Kasi halo po natin yan. Haluin maigi lang bago idilig, no? Ganyan. Kailangan halong-halo po bago natin idilig mamaya. Kasi maglalagay pa tayo ng mga tinadtad na prutas. Yan po ang fermented fish juice. Bagay po yan ilagay, lalo pag namumulaklak ng ngayong puno at namumunga. No? At yung fermented fruit juice, pang-spray po sa mga dahon at sanga ng ating mga halaman. Yan po ang ating kamatis. Napakatatangkad. Pero, kaya lalagyan natin lahat yan, mga tinadtad na prutas. No? So, simulan na natin para makita po ninyo yung ating paglalagay ng mga tinadtad na prutas. Ayan. Nakahanda na rin po yung pandilig natin dito. Ayan. Yan po yung ating sapal ng mga fermented fish juice. Ilalagay din po natin yan sa puno ng kamatis. O lahat ng puno ng ubas, puno ng ampalaya. Ilalagay po natin yan. Haluin natin pati gulay, no? So, simulan na po natin ang fermented fish juice at fermented yung ating tinadtad na mga no? Lalagay na po natin. Simulan na po natin paglalagay. Sana po makita po ninyo yung ating cherry tomato. So, hukay lang natin ng konti para naman malagyan yung puno. Ayan. Ayan po, ganyan lamang po, oh. Kahit konti lang malagyan siya nagilid ng kanyang puno para yung ugat niya may mahikuhang sustansya sa ating mga tinadtad na prutas. Ayan. Ayan po, lalagyan natin dito. Isang dakot lang po, okay na po yan. Mabubulok po yan within 1 week. Bulok na po yan at hanggang 15 days po meron siyang pagkain. Natapos natin itong malagyan. Pagkatapos natin malagyan ito, didiligin natin ang ating fermented fruit juice o fermented fish juice. Pinaghalo ko po yan dahil pareho naman po yan ang sustansya para sa ating halaman. So, lahat po ilalagay natin para sabay-sabay silang mamunga. Maghahabulan na po yan para mamunga. No? So, ito yung isa. Dahil pa po yan, after 1 week, malaki na po yan at mamumunga na po yan. Hukayin lang natin ng konti para maibaw natin yung ating mga gulay na tinadtad. At meron na siyang makakain habang siya ay lumalaki at lalo siyang mamunga ng marami. So, lalagyan lang natin ang sandakot. Kabilaan po ng puno. Ayan.
unti-unti po yan matutunaw, nadidecompose at magiging pagkain ng ating halaman. Ito naman sa kabila, lalagyan natin. Kaya ng konti. Para kahit saan meron siyang yung mga ugat niya, may masisip-sip na katas ng mga prutas na at mga gulay, no? Yan po ang ating organic fertilizer, mga dinicompose na prutas at gulay, mga tinagtad. Tatantarin nyo lang po para madaling mabulok, madali siyang ma-decompose, no? Yan. Nakita ko na po sa inyo, ganyan po yung ating paglalagay ng mga tinatad sa ating puno ng halaman upang mamunga ng marami ang ating mga pananim. Mamaya didiligan natin siya ng ating fermented fish juice. Ayan po ang ating fermented fish juice, nakatimpla na po yan. Pandilig natin sa ating mga halaman para patuloy na namumunga at dumami pa ang bunga, no? Yan po yung ating kamatis, namumunga na. Para lalong dumami ang bunga, lalagyan natin ng mga tinatad na gulay at prutas. Ganun din po yung ating ubas, ayan. At yung ating mga patola, ayan po, tuloy-tuloy po yan. Mula sa dulo hanggang puno ay may bunga, ayun. Yan po, oh. Ayan, ayan. Tuikot po yan. Pati yung ating mga ampalaya, ayan, dami. Ating kamatis, sabay-sabay na po sila. Yung ating melon, namumunga na rin po. Kakasunod, sabay-sabay na po silang namumunga. Ayan yung melon. Ayan. Sunod-sunod na po yung mamumunga. Patola, ayun. So, ayan pa po. May mga melon pa puro na namunga na. Ayan. Ang susunod na mamunga yung ating kalabasa. At antayin po natin mamunga ating kalabasa. Tsak malalaki po ang bunga niyan, no? Yung ating yan din ang pechay, kaya napakabilis lumaki. Ang dinidilig po natin dyan fermented fish juice din po. Fermented fruit juice ang ating pinandidilig. At yung lupa niyan dinicompose din natin yung mga gulay at prutas. Kaya mataba po ang lupa. Ang ating okrang pula, ayan. Pulang-pula na po ang ating okra. Bagamat maliit pa, ay namunga na. No? Okrang pula. Dami pong bunga ng ating patola at palaya. Ayan. Tuloy-tuloy na po sila. Ayan, Kaikot na po ang bunga ng ating ubas, ng ating upo, ang palaya. Paikot na po ang bunga niyan. Ayan. Ubas, no? Paikot po yan doon. Tapos yung ating puro ng patola, umikot na rin po. Ayan. Nilaki na ng bunga. Pwede na pong gulayin yan. At yung hanggang doon, umikot na po doon. At yung ating ubas, ayan, hanggang dulo, may bunga. Patunay na masustansya yung ating mga nilalagay na fermented fruit juice na pandilig at pang-spray. At yung mga gulay na ating dinicompose sa lupa upang maging mataba ang lupa at mataba rin ang ating halaman. Yan, nagsisimula na pong mamunga yung ating mga melon. Paikot po yung mga melon na yan. Yan, napakarami po yung mamunga. At lalo na yung ating ampalaya. Ayun, paikot din po yung ating ampalaya. No? So, ayan po yung mga bunga niyan. Dami. Mananawa po sa bunga, unlimited po yan habang nilalagyan po ninyo ng mga tinatad na gulay. Ayan. Nakapag-harvest na po kami kagahapon, ginulay namin, ginataan. Ayan, ayun pa, hinalo namin, dalawang malalaki. Ayan. Bukas mas lalaki pa po yan. Yun, paikot po, no? So, napakasarap po talaga maghalaman. So, tutuloy na po natin yung ating ginagawa. Ating pechay, mga bagong tanim. Na-harvest na natin yung iba, kaya panibago na naman yan.
Marami. Ito po ay 4th floor rooftop gardening ni Manoy Jun. Ayun naman po ang 3rd floor. Oh, punong-puno po ng halaman. Yun po ang 2nd floor. Ayun. No? Parang hagdan po kasi itong bahay namin. May 2nd floor. Ito naman yung 3rd floor. Ayan. No? Dan dito yung ating maraming saging sa 3rd floor at ubas. Ayan. Ubas po yun. Binalot ko kasi kinakain ng ibon. Ayan. Ito naman yung ating puno ng ubas. Lalagyan ng sampayan. Pero ayan po, kinalbo natin yan. Ngayon may dahon na. At yung ating mga saging, ayun, namumunga. Tuloy-tuloy po yan. Ako, napakasarap maghalaman. Yung ating ampalaya hanggang labas, may bunga. No? Ayan po. Oh. Nag-uunahan sila hanggang labas po yan. Labas loob ay may bunga. Ganon din yung ating milon. Ayun, no? Ampalaya hanggang labas, may bunga. Patola, ayan po. Siksika na sila dyan. Napakaganda. Napakasarap sa pakiramdam kapag yung ating mga pananim lumaki ng marusog at namulaklak na, namumunga. Napakasarap po sa pakiramdam. Ayan. Yeah. Kaya kailangan niya ng maraming pagkain para tumaba lalo at lumaki yung ating mga ampalaya, no? So, tuloy-tuloy na po natin yung ating paglalagay ng tinatad nating mga prutas at gulay. Ilalagay natin yan sa kanilang mga puno para patuloy na namamunga ang ating mga halaman. Ayan. Napakaganda ng cherry tomato. Kumpul-kumpul po yan. Magandang umaga po. Mas dadami pa po yan kapag nailagay na natin itong ating tinatad na mga gulay at prutas. Yan. Maingay po yung ating barangay. Kasi may gagawing Maynilat, no? Ng tubig. Magandang umaga po ulit. So, nalagyan na natin dito. Sino po yung mga may-ari na mga motor na nakaparada sa Ayunoto Street? Pakitanggal ko po muna. Gagawa daw po kasi yung Maynila. Maraming pong salamat. Tayo sa ating puno. Yung ating puno ng sili, namumunga na rin po. Ayan. Magandang napakaliit pa. Dadami pa po ang bunga niyan kapag dinagyan natin ng ating mga tinatad na prutas at lalagyan natin yung puno niya, no? Itong puno ng sili. Lalagyan po natin para mas dumami pa ang kanyang bunga. Bukahin lang natin ng konti para madali masipsip ng ugat yung ating lalagay ng mga prutas at gulay. Yan. Ito po. Okay na po yan. Every 15 days po lalagyan natin para tuloy-tuloy ang bunga. No? May marami siyang makapagkain. Ayan. Tapos idiligan natin sila mamaya ng ating fermented fruit juice. Doon naman tayo sa kabila, dito. Kaya pinagtabi-tabi ko po yan para pag mamunga sila, napakagandang tingnan, no? Dikit-dikit sila. May napakaganda po tingnan kapag yan mamunga. Halo-halo na po. So, naman tayo sa ito. Ito po yung maraming bunga. Pararamihin pa natin yung kanyang bunga. So, lalagyan natin siya ng ating pinatad na mga gulay at prutas. Yan. Lagay lang po sa puno, tapos sa tabunan ng lupa para madaling mabulok o ma-decompose, no? Yan lamang po. Mamaya, magdidilig naman tayo. Lamang po, yung mga motor
release ninyo. Hindi po namin pananagutan o may ilaw. Salamat po. Yan. Natapunan na natin. Tuloy natin para matapos tayo. Ito naman sa isa. Kita niyo pa ba dito? Didiligan pa natin yun ang ating fermented fruit juice. Nga, punong-puno siya ng pagkain. Lahat ng vitamina ng ating mga gulay ay makukuha niya. Kaya lalong dadami ang kanyang bunga at marami tayong ma-harvest. Ayan. So, nalagyan na natin lahat. Ayan. So ngayon naman, tapos na tayo, nilagyan na natin. Didiligan na natin ng fermented fruit juice para naman meron siyang maiinom. Ayan, magdidilig na tayo. Fermented fruit juice. Haluin mo ng maigi. Fermented fruit juice at fermented fish juice po, pinaghalo ko po yan. Para napakasustansya ng kanilang maiinom. Ayan. Kasi didilig ng halaman. Okay. Sakit lamang po. Dilig, ayan. Napakabilis na po niyan ma-decompose kasi po yung ating pinandidilig fermented fruit juice. Hindi natin mga dahon niya. Ay puno. Nadiligan na po natin. Naman. O ang ating ginagamit ng pandilig, fermented fish juice at fermented fruit juice. Diligan naman natin yung ating pechay. Pwede na po yan i-harvest. Pwede na pong gulayin. Malalaki na po. Gustong gusto po nila yung mga fermented fruit juice na ating ginagawa.
Ayan. Ito po yung ating ginawang fermented fruit juice at fermented fish juice, no? Ito po ay ating binuro ng 2 linggo. Tinadtad yung mga prutas at saka hinaluan ng isda. Pinaghalo natin. Napakagaling pong gawing pandilig at pang-spray. Nagbibigay ng maraming bunga, pampalusog ng mga sanga, pampabulaklak at pampabunga. Ito po ang ating fermented fish juice at fermented fruit juice. Kita ko sa inyo ang ating napakaganda at patuloy na namumunga dahil sa ating organic fertilizer. Ayan. Dami po mamunga na ating ubas. Hanggang doon po sa dulo, ayun, no? Itik po sa bunga ang ating mga halaman dahil sa ating ginawang mga organikong pataba. Ang ating pong mga halaman ay pawang organic po, pataba ang ating ginagamit. Ayan. Maging pandilig man yan o pang-spray, organic po. Galing din po sa mga prutas at halaman. Ang ating mga pananim ay napakasigla, napakalulusog. Ayan. Yan po ang green salad. Pwede na pong kainin yan. Pwede nang i-harvest. At hanggang dito, tayong salad. Milon, napatuloy na po, mamumunga na po yan. Ang palaya, ayan, dami po, lalaki. Pwede na pong gulayin. Kahapon, nanguha ako ng 2, kinataan ko po. At yung isa naman, hinalo ko po sa tinorta sa itlog. Ayan, dami po niyan, bunga. Patunay lamang na yung ating ginagamit na fermented fruit juice, fermented fish juice ay tunay na mabisa. No, ayan po yung ating matatataring panggulay. Marami po akong hinakot niyan. Araw-araw sa palengke. Hinihingi ko lamang po yan. Ating tanglad. Ayan. Napakaganda po talaga. Gamitin ang ating organikong pandilig at pang-spray. Ang ating fermented fish juice at fermented fruit juice. Yung ating pechay, napakalulusog. At ito po yung ating patola. Mula puno hanggang dulo, may bunga. Ayun, o. Papunta na yun sa dulo. Ayun, may bunga pa rin doon sa dulo. Ang ating ubas, paikot po, may bunga rin. Diba? Ayan. Ating melon, ayun. Meron pa yan sa labas. Simula na sila mamunga. Mag-uunahan na yan, pati kamati. Sabay-sabay na po yan. Ayan. Dami pong bunga. Ayan. Diba? So, hanggang dito lamang po at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Ito pong muli, si Manoy Jun sa ating organic rooftop gardening ni Manoy Jun. Bye-bye, magandang araw po at maligayang paghahalaman. Bye-bye.